This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. Magandang umaga muli sa bagyo na araw, mga kapitbahay ko, mga kalital Baguio. It is a joy na kung saan we can wake up early na healthy, na maayos ang pakiramdam at makagalaw at makapagtrabaho ng ating mga daily works. Salamat sa Panginoon na nakarating tayo ngayon. It is His mercy and His grace and faithfulness sa atin na tayo po ay patuloy na mayroong panibagong dagdag na araw sa ating mga buhay. Karapat-dapat siyang ating pasalamatan, karapat-dapat siyang ating lapitan, itulog ang ating mga gagawin sa araw na to. Hingi tayo ng patnubay mula sa Kanya, hingi tayo ng gabay. Not only that, but we will ask His protection, His preservation sa ating mga buhay while we are in this situation of crisis. Salamat na sa Panginoon walang crisis eh. Okay? Sa atin lang po yan. Pero alam po natin na lahat ng bagay na nangyayari, may purpose si God, may purpose si Lord. So, tuloy lang tayong manalig, tuloy tayong humingi ng favor sa Panginoon. At ito'y magbibigay ng kapanatagan, kapayapaan, at tutulong sa atin upang ang ating buhay ay will just be lived normally. Although ang ating kalagayan is abnormal. No? Kaya pasalamat tayo sa Diyos. At muli, magtiwala tayo sa araw na ito. Napakabait ng Panginoon. Pinatnubayan tayo ng buong magdamag. Binigyan tayo ng magandang tulog. Now, sa araw na ito, ay asahan natin at manampalataya tayo at magtiwala na Kanya tayong papatnubayan at gagabayin. Okay? At itong inyong abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial, dito sa Conception Bible Baptist Church, at maghahandog uli ng isang napaka-importanteng mga panalangin at pagsishare sa inyo ng mga konting kaalaman mula sa salita ng Diyos. We talk about and discuss about the loving the Lord and loving our neighbors. At ating binalikan ang 10 Commandments, which is the foundation of a strong home, a strong family, the foundation of peaceful at enjoyable family sa lupang ito, na kung saan marami ay hindi pinapansin. Pero po ito ay pag naituro sa tahanan natin, ay talagang ito'y magbibigay ng guideline sa atin upang ang buhay natin sa lupang ito ay hindi makabase sa personal na pananaw lang natin, hindi makabase sa personal na opinion, kundi makabase mismo sa salita ng Diyos at sa Diyos na siyang naglalang sa atin. Dangan lamang maraming mga tao na hindi nila pinapansin ito. And by their own views, opinions, and maybe the way they were raised up, according to their own wisdom and understanding, just live a life that is
personally opinionated. At dyan po, maraming nagkukulang at nagkakamali. Kasi kahit gaano kadunong sa atin, when it comes sa ating educational attainment, kung wala po ang Diyos na ating lalapitan, maliligaw talaga ang buhay. So today, dadako tayo. Natapos na po natin ang panlima, yung loving thy neighbor as thyself. Ang panglimang utos dyan is honoring thy father and thy mother. Then, ang pang-anim na utos ay thou shalt not murder or thou shalt not kill. Kahapon, diniscuss natin yung thou shalt not commit adultery, talking about immoral life na kinakailangan matyagan because marami dito ang na-fail. Marami talaga. Kaya dyan, ang mga tahanan ay naging nawasak. Maraming tahanan ang nawasak, maraming damdamin ang nasira, maraming buhay ang nagsisisi pero wala nang magawa eh. Okay? Pangpito po yan. Thou shalt not be immoral person or commit adultery. Now, ang pangwalong utos, ito simple pinakamaiksi, parang thou shalt not kill din. Ang isa ay thou shalt not steal. Ayan. Ano ang inuturo ng thou shalt not steal? It is talking about corruption, mga kapatid at mga minamahal ko. Do not be a corrupt person. Thou shalt not steal. Huwag kang magnakaw. Now, anong ibig sabihin? Well, iba't ibang klaseng pagnanakaw, mga minamahal eh. Pwede kang magnakaw na maliitan, pero pagnanakaw pa rin. Mayroong malakihang pagnanakaw, pero pagnanakaw pa rin. Sa panahong ito ng pandemic, ay naku, marami pa rin ang kurap. Bakit po? Marami po ang gustong makinabang sa privilege na ibinigay ng gobyerno, katulad niyang amelioration na yan. Hindi ho masama yan, tama yan eh. Katulad ng mga bigay ng gobyerno sa poor peace. Pero ang napakalungkot, sinasabihan natin ang gobyerno corrupt, ang gobyerno unfair. Pero sa totoo lang, yung mga recipient, yung mga nakatanggap, may kakorrupt din. Bakit? Pero mo natanggap mo sa gobyerno, wala ka nang makain eh. Pagkatapos ipang susugal mo. Sugal dito, sugal doon. Alam ba ninyo na isa yan sa nagkukos ng corruption? Pagsusugal, walang contentment sa buhay. Stealing. Alam niyo ano yung sugal? Ang tawag ng Bible yan, covetousness. Anong ibig sabihin ng covetousness? Yung hindi sa'yo, pinagnanasaan mo. At hindi yan approved sa law ng God. Nasa 10 Commandments siya pinagbabawal. Thou shalt not steal. Huwag kang magkukurap na tao. So may corruption sa mga recipient. Reklamo ng reklamo ito mga recipient. Corrupt number 1 din. Ngayon, mayroon ding corruption sa gobyerno. Bakit? Yung mga nagpapatupad, may kakorrupt din. Marami kayong maririnig, marami kayong makikita, unfair. Bakit ho? Yung kamag-anak ng mayor, yung kamag-anak ni kapitan, yung na hindi naman dapat, yun ang nabigyan. May mga ganyang sitwasyon eh. In general po, mga minamahal ko, napaka-importante ng lesson na thou shalt not steal. Bakit po? Sabi nga ng isang pastor nasa puso na ng tao ang pagiging corrupt.
Nasa dugo na ng tao ang pagiging corrupt. Hanggat hindi binago ni Lord yan, hindi yan magiging honest na tao. Oh. Bakit? Totoo yan eh. Maraming nagkikriticize to. Balik tayo. Maraming nagkikriticize sa gobyerno. Dahil gusto nilang silang makaupo. Kasi kanilang sinasabi ang mga nakaupo, mga kurap. Pero pag siya naman nakaupo, siya na naman magkukurap. Kaya pag wala ka talagang puso, wala talaga sa puso mo ang Panginoon, talagang hindi makikita, walang takot talaga sa Diyos eh. Tulad ng aking isang uncle, dahil every time na may gulo sa barangay, siya lagi ang tinatawag, tagapamayapa. Kasi magaling sa martial art, magaling sa kanyang buhay. Hanggang dumating sa punto na siya ay in-urge ng mga taong mag-run as barangay captain kasi mananalo siya talaga. Pati mga kapatid niya, talagang pinupush siya. Isyam ang mga kapatid niya sa kanilang barangay. Talagang pinupush siyang mag-barangay captain. Sabi ng mga kapatid niya, sige na kuya, mag-run ka na, mananalo ka. Dahil ikaw naman ang laging tinatawag ng barangay. Ang influence mo is really good. Oh. Para tayo naman, sabi ng mga kapatid niya, para tayo naman ang maggugobyerno, tayo naman ang mamamahala. Sabi ng uncle ko, alam nyo, kung ako ang magiging punong barangay dito, ang una kong ipapakulong at una kong didisiplinahin, kayo na mga mahal ko sa buhay. Dahil number 1 din kayong maggulo dito sa barangay. Pag ako ang hinalal nyo, ang una kong ipapakulong, una kong didisiplinahin, ay ang aking mga pamilya. You see? Bakit po? Sa totoo lang, ang pagiging kurap po, hindi po yan exempted sino mang tao. Sabi ng anghel ko, pasalamat kayo. Lumaki ang napalaki ako ng aking auntie. That is my mother. Na kung saan tinuruan ako ng Bible kung paano magiging maayos ang buhay ko. Kaya ganito ang paninindigan ko. Oh. Corruption is so rampant sa panahon natin ngayon. Eh sabi ko, alam nyo ang pagiging honest ng isang tao. Hindi yan honest sa kapwa-tao. To be honest is not first of all to be honest to your fellow men. Ang una dapat ay maging honest ka kay God. Sa magitan ng kahit walang taong nakakita at nakatingin sa'yo, you must behave well. Kaya marapat lang na halimbawa katulad yan, may amelioration galing sa government. Yung mga namamahala must be very careful in distributing. Walang kamag-anak, wala dapat mga palakasan. Hindi ganun eh. On the other hand, yung mga recipient naman, hindi din dapat corrupt. Na talagang pag binigay na tulong para sa pagkain, sa pangailangan natin, ibigay sa pangangailangan, hindi sa bisyo. So therefore, mga minamahal ko, napaka-importante. Learning to be satisfied, learning not to be corrupt person is important. Bakit po? Pag wala sa puso ng tao yan, kahit ano pang sabihin nyo, kahit ano pang sabihin nino man. Marami akong nakita kahapon, nandyan, nagpila, nag-fill up ng forms. Okay, i-evaluate yan. Ako po, hindi ako nagpila. Kung ako mabigyan, salamat. Kung hindi ako mabigyan, salamat pa rin. Bakit? Hindi yan nakasalalay ang aking pamumuhay. Nakasalalay ang pamumuhay ko
sa Panginoon ko na pinagtitiwalaan ko. At mayroon siyang mga maraming pamamaraan. Now, if you have that privilege, go ahead. Do it. Fill up the form, but don't be corrupt. Sa mga naglilid naman, abay, magiging maingat din kayo. Dahil may parusa. Both yan, may parusa dyan pag hindi tayo magmuhay at magiging disiplinado. Alam nyo, ang kulang talaga ng tao, disiplina eh. Disiplina sa sarili dahil may prinsipyo ka. Kaya itong law na ito, pang-8 law, thou shalt not steal, must be implemented. Saan? Ikaw mismo mag-implement sa sarili mo. Actually, lagi ko sinasabi, alam niyo ang totoong disiplina, hindi disiplina, disiplinahin ka ng mga authorities. Hindi ganun eh. True discipline must start in you. Ikaw mismo magdisiplina sa sarili mo. Ikaw mismo magkontrola. Katulad, thou shalt not commit adultery. Nasa sayo yan. Wala yan sa ibang tao. At yan ang maraming hindi naintindihan at hindi na ipamumuhay ng isang pamilya, kaya magulo. Nandito na tayo sa pang-8. Thou shalt not steal. Ang tatay ko napaka-stricto. Nung kami bata pa, talagang ang dami kong palong naranasan. Bakit po? Kasi talagang anumang bagay na may pusta, sabi ng tatay ko, yan ay palatandaan na ikaw ay nagkukurap na. Bakit po? Gusto mong manalo. Alam mo nang matatalo ka, gagawa ka ng paraan. Panluloko, pangkukurap para manalo ka. So, ganyan lagi. Yan ang natural na buhay ng mga tao. Yung mga nagtatrabaho, ito, totoo na naman ito. Yung mga nagtatrabaho sa construction, wag kayo, mayroon ang trabaho niya, painter. Pagkatapos sa kanyang pamimintura, kinukurap yung pintura. Ang mga natira, sinasalikod, inuuwi. Yan na. Yung mga nangangarpentero, pati mga pako, kahoy, itatago, nakawin. Yan po totoo. Sa kahit anong area, mayroon eh. Pero kung alam, pero mo nagbabantay ng palaisdaan, lo and behold, nung malaki na yung mga isda, sila pala ang nangunguha ng mga isda. Siyang bantay, siya din salakay. Yung ganong sitwasyon ba, lugi yung may-ari. On the other hand, mayroon namang mga may-ari, mayroon namang mga boss na corrupt din. Bakit? Ang privilege ng kanilang mga manggagawa hindi binibigay. Yumayaman sila at kumikita ng malaki, nagkumakamal ng malaki dahil sa kanilang mga manggagawa. Pero sa totoo lang, ang mga manggagawa, less ang provision. Kaya alam nyo, both side eh. Kaya sa Bible, sinasabi, dinidil ng Bible yan eh. Servant and master. Ang tinuturo doon eh, you must be a good servant, make your master successful. A good master must make his servant successful too. So, it is a cycle. It is not a one-way system or methods. Kaya ang ganda ng Bible, balanse talaga eh. Kaya, good servant, honest servant, should meet the honest master. Pero kung good servant ka, bad ang master mo, ang mangyayari, ang servant ay kawawa.
Pero kung good master naman, corrupt din yung servant, kawawa naman yung master. Kaya, the boss, the good boss, and the good servant must come together and they must be complementing each other. Ganon din po sa mamamayan sa gobyerno. Ang taga-implementar, taga-DSWD, mga local government natin, must be honest enough. Pagka mag-anak na hindi karapat-dapat, di mo isasali. Now, on the other hand naman doon sa mga beneficiaries, you need to be honest enough. Kung hindi ka kasali, wag mo nang ipilit. Ganun lang kasimple. I'm thinking na kung ako sasali pa dyan, siguro yung sa akin ibigay na lang doon sa mga nangangailangan na makatulong talaga. Bakit po? Kasi kontento ako sa buhay eh. I learned, sabi ni Apostle Paul, I learned how in every state I am, sabi ni Apostle Paul, therewith to be content. I learned how to be abased, yung walang-wala ako, natutuhan ko't naranasan, na talagang sagad-sagad at grabe talaga ang pangangailangan. Pero kontento ako. I learned how to be abased. I learned to suffer in need, talagang kulang. I learned to be in the place of abundance. I learned na talagang walang-wala. Pero sabi niya, in whatsoever state I am, therewith to be content. Ang isang taong kontento will never corrupt. Katulad ngayon, may mga reklamo na naman saan? Sa mga nag-rolling natin, overpricing. Hindi masama na kumita. Kumita ka sa patas. Huwag mong i-overprice. Kunti lang ang itaas kumpara sa palengke. Bakit po? Kasi yun ang marapat eh. That is right. Right is always right. Wrong is always wrong. Walang justification dyan. So mga minamahal ko na mga nakarinig, sana maunawaan nyo na ang pagiging corrupt ay hindi lang po sa ibang panig, kundi usually ito nasa puso na ng bawat tao, nasa puso na natin. Kapag hindi tayo governed by the Word of God, ano man gagawin natin ngayong araw, delikado na naman. We can steal our time, we can steal our opportunities. Pwede po yan eh. So live according to what to please God. Yun ang pinakapunto. Lagi kong tinuturo sa mga tao, mamuhay tayo na matuwa ang Diyos. Huwag kayong mamuhay dahil sa pastor. Huwag kayong mamuhay dahil sa spiritual leader, dahil sa religion yun, no. Mamuhay ka dahil may Diyos na nakatingin sa iyo sa anumang ginagawa mo sa araw-araw. Mamuhay ka na matuwa ang Panginoon because buhay niya. Binigyan ka niya ng isang buhay. Do what is right in the sight of God, not in your own sight. Ano pag ito gagawin natin? Maging panatag. Ako po, nagtrabaho nung ako'y nag-aral sa Bible School. Nagtrabaho ako sa loob ng base. Sa mga merkano, yard boy. O, pagkatapos trabaho, ang ginagawa ng mga Amerikano, aalis yan sa loob ng bahay. Ako lahat. Dati sa labas lang ako. Nagtitrim ng mga kwan, ng mga damo. Later, biro mo, pati sa loob ng bahay, pinatrabaho ako, pag-fix ng bed, kung ano-anong ganyan. Tapos alis yung Amerikano, pamilya. Para walang istorbo sa bahay, lilinisin ko ang buong bahay. Ako lang mag-isa.
At dito po, matindi. There was a family na kung saan biro mo, pagpasok ko ng bed, wala silang ganyan kasi pinipex ko yung bed ganyan, master bedroom, tapos lahat ng mga beds doon sa loob. Biro mo, makikita mo yung dollars, nagkakalat sa buong bahay. Kagad ang isip ko, pambihira, pinapainan ako ng mga ito They really will try me siguro. Sabi ko, doon sa master bedroom, makikita mo, nandoon yung 100 iba't ibang pabango. Bottles. Mayroong lalagyan ng pera. Nakaklip na lalagyan ng pera. Pero nakakalat yung pera hanggang sa kubeta. Ang sabi kong ganyan, talagang itong pamilyang ito, nagda-doubt pa sa akin Anyway, sabi ko, first time ko Ang ginawa ko, lahat ng pera, kung yun ay papel, inilagay ko doon sa kanilang lalagyan ganyan na naka-bundle ganyan. Nilagay ko doon pagkatapos aking inarrange ng mula sa biggest bill up to sa pinaka. Tapos lahat ng mga coins nagkalat ganyan. Ang ginawa ko, inarrange ko, nilagay ko doon. Properly arranged ang lahat ng mga pabango na ang pabango pa naman, mga original Ang lahat ng mga pabangong hindi naka-arrange, inarrange ko ganyan. At hindi ko sinubok dahil pag iyong isusubok ng kailang pabango, habang napapawis ka, mabango. Siguradong hindi mawala yung bango. Pag hindi mawala ang bango, na pag-alaman na yari ka. I did that. Why? Alam nyo ba na ang Amerikano ngayon nagsabi sa akin, Brother Ganancial, would you come to me in the States? Hindi na ako makakita ng yard boy katulad mo. Kaya kitang dalhin sa Amerika dahil mataas yung kanyang ranggo Kaya kitang dalhin sa Amerika, will you be my yard boy to the States? Nung sabi ko sa kanya, Sir, hindi ho ako nag-yard boy para po mag-yard boy lang. No. Nandito po ako nagtatrabaho sa inyo because I need to have food. I am a working student in Bible college. One day I will become a pastor. But I will not stay a yard boy. This is just for a moment. Kaya bilib na bilib sa akin yung Amerikano Hatid sundo ako, inumintuhan ako sa aking trabaho. Why? Because you need to prove to people that you are honest enough, not only in words but in deed. It is in deeds. At yun po ay isa sa napaka-importante. In fact, naiinis ako. Maraming taxpayer natin na honest na nagbibigay ng tax. Pagkatapos para may pera ang gobyerno. Ang gobyerno naman tutulungan itong mga mahihirap, mga porpis. Pero biro mo, ang itinutulong, I am a good taxpayer. Ang itutulong mo, tulungan mo yung mga hindi nagtatrabaho, mga babis yung tao, tapos ang itutulong mo, isusugal lang nila. Tama ba yun? Kaya sabi ko, kung ako, mapag-alaman ko may porpis na sugarol at hindi nilalagay sa tama ang binibigay ko as a government, ipopurpit ko. Di na kayo makatanggap ulit. Because ibibigay ko ito sa mga taong less fortunate. Bakit po? Tamang pamamahala yan. Ngayon, kung ako naman ay nasa gobyerno at ako ang mag-implement, akong bibigyan ng pagkakataon na ang pera na kung saan kanilang ibinigay ay maibibigay sa tao, sisiguraduhin ko na lahat ng perang nasa kamay ko, ibibigay ko sa mga tao with a record. Bakit po? That is proved to be transparent.
O DSWD, itong binigay niyo sa amin na pera. O ito ang record kung saan ang lahat ng mga taong tumanggap, ito ang amount na naibigay. May record dapat. Alam niyo po, ako dito sa church namin, hindi ako humahawak ng pera. Sa church namin dito, whatever our offering is, at mayroon pang mga taong mahal ako sa ibang bansa, nagbibigay ng pera. Lahat ho yan nakalista at lahat ho yan ay may resibo kung saan ginastos. Bakit po? Kasi yan ang totoo, yan ang transparency na tinatawag. So, when people trusted you, you need to be very careful. Wala pong nagki-question sa akin sa pananalapi ng aming simbahan. Pero sinisigurado ko na lahat ng pananalapi namin ay mayroong record. So mga minamahal ko, medyo tumagal itong aking sinasabi tungkol sa thou shalt not steal. Actually, ang sinasabi niya, thou shalt not be a corrupt person. Anuman ang estado mo sa buhay. So, corrupt can be done. Saan? Sabi ko sa inyo, sa mga naglalako, huwag niyong i-overprice. Sa mga pinagkatiwalaan ng gobyernong DSWD, yung mga local government, ang ating mga barangay captain, huwag niyong kukupitan, huwag niyong papalitan ang binibigay ng gobyerno. Sa mga tao naman na mga recipient, huwag niyong ipangsusugal ang perang binigay. Bakit? Marapat yan para sa pamilya natin. At ang pangunahing pangangailangan ng ating pamilya is food in the table right now. Hindi bisyo. So all of this should be balanced. Kaya, nasa 10 utos. Pang-ilan? Pang-8 utos na you should not be a corrupt person regardless of your position, regardless of your status in life. Maraming salamat po. Magandang umaga. Let me bring your family, pray for your family today. Abang banal, dakilang Diyos, muli samahan niyo kami at pangunahan ninyo ang lahat ng aming mga gagawin at ginagawa sa araw na to. Dinudulog ko sa inyo ang mga pamilya, mga tahanan sa Little Baguio, Panginoon. Kailangan muli namin ng inyong patnubay, ng inyong gabay, ng inyong pagkalinga sa araw na ito. Dalangin ko ang Galancial family, Balinas family, Castro, Mercado, Canlas, Henson, Magcalas, Tike, Gomez, Amurao, Vergara, Gonzales family. Na Panginoon, dito sa residente namin malapit, I pray, Lord, for your guidance today. Dalangin ko patuloy na pangunahan ninyo, dagdag ang Masiklat, Santos, Sampang, Sikat, Cano family, Nerison, Pineda, Mac and May, Season, Ching, Abena family. All of these families needs your help today, guidance today. Kasali ang Gibara, Paras, Kayanan, Liwanag, Buko, Bernardi, Di Guzman, Torla, Manyo, Mungkal, Galang, Baron, Istasio, Neredon family. Panginoon, tunay po na ang magagawa namin is the possible things that we can do today. Tunay po, Panginoon, na kayo ang Diyos. Nakakakita ng aming mga pangangailangan. I pray for our needs today that will be provided for this Saturday. Ano ang mga yan? We need, Lord,
the physical strength, the physical health. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ang malusog na pangatawan sa araw na ito. Yan ay hindi kayang bilhin ng salapi. Ibigay niyo rin sa amin, O Diyos, ang matatag na emosyon na hindi kami mawala ng pag-asa dahil kayo ang Diyos ng pag-asa. Tulungan ninyo ng aming mga pag-iisip magiging optimistic lagi, na sa bawat bukang liwayway mayroong nakaambang na pagpapala at kagalingan para sa aming mga tahanan. I pray, Father, for your provision when it comes sa material, when it comes sa financial, and most of all, Father God, provision in the spiritual realm and aspect of life. Because oftentimes sa spiritual kami may kulang. Oftentimes, Panginoon, kaya napifail kami dahil hindi namin sinangguni kayo. Hindi namin iningatan ang aming pamumuhay. Kaya instead na palapit sa iyo, kami palayo. O Diyos, hiling ko sa umagang ito na ang aming mga sarili, ang aming puso't isip dapat malapit sa inyo. Na kahit anuman ang gagawin namin, lagi naming papasalamatan ka, lagi naming sasabihin, Panginoon, salamat po. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo. Tulungan niyo at gabayin ang bawat pamilya that we could have that peace in our heart. We could have that sweet fellowship in our family. We could have that continual open communication to each other. O Diyos, pangunahan po ninyo even ang mga mahal sa buhay ng mga kapatid, ng mga kapitbahay ko dito sa Little Baguio na wala po rito. We can only communicate through Facebook. Now, we will be a channel of blessing to each other today. Gamitin mo ang buhay ko, gamitin nyo ang buhay ng bawat isa sa araw na ito na magiging inspirasyon kami sa isa't isa. Hindi kami magiging dahilan upang ang aming neighbor, ang aming mga loved ones ay may discourage at mawala ng pag-asa. Panginoon, gamitin mo kami sa araw na ito na yung instrumento to encourage, to inspire in spite of this difficult situation. Panginoon, kaya ako laging araw-araw nagsusumamo sa inyo dahil hangad po namin ang inyong kapangyarihan laging manguna sa amin sa araw-araw. Hangad po ng aming mga tahanan will be continually safe, will be continually protected by this coronavirus. Hanggat hindi ito na-defeat, Panginoon, we will be careful in doing things. Help us to be people with discipline dito sa Little Baguio. People that are learning to be cautious in our actions and in our moves. Because ang pinaka-importante kayo, Panginoon, na nakatingin. Saan man kami naroon, ano man ang aming ginagawa, tulungan ninyo na ang buhay namin ay magbigay luwalhati sa pangalan ninyo. Patnubayan nyo kami sa buong araw na ito. Kasama na ang aming mga government officials that are working sa DSWD man yan, sa local government man yan, ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya, pamilya ng aming mga local government officials, ang aming barangay captain, Benvenuto Feliciano and his family, lahat po ng mga councilors, ang amin pong mahal na Mayor Andy Lacson, 10 ng kanyang mga kasama, ang aming Vice Mayor, Joey Baloyot, at lahat ho ng mga staff at mga workers who are working today upang ang mga trabaho ay magampanan. Ang aming
ang aming government officials, panlalawigan, governor, at lahat po ng mga mayor sa buong Tarlac. Hinihiling po namin na continually kayo maluwalhati, kayo Panginoon, na mag-ingat sa kanila. Providan niyo po ng ilang mga pangailangan ng continually, Panginoon. Kayo po ang siyang maluwalhati. Lord, we are praying for our government national. Ang amin pong mahal na Presidente, Tatay Digong, continually na siya'y palakasin ninyo at ingatan ang kanyang pangatawan upang siya po ay makapatuloy na pag-lead. Of course, ang aming Vice President Leni Robredo, lahat ng mga congressman, lahat ng mga senador na tumutulong at kumikilos. Lahat ng mga taong may kaya na kung saan tumutulong at kumikilos. Panginoon, pagpalain niyo ang lahat ng kanilang gawang kamay. Paunlarin po ninyo at bigyang tagumpay sa lahat po ng kanilang mga aspetong ginagawa kung saan man sila po nailagay. Ang aming mga kasundaluhan, mga kapulisan, patuloy naming inihiling sa inyo na sila ay inyong gabayin ng inyong kamay, na sila po ay makapag-implement well. Ma-implement nila ang marapat. They could be able to sense, give them wisdom and understanding na whatever difficult situation, hindi sila magkamali. At Panginoon, tulungan ninyo na kami na mga citizens, tao Panginoon, will abide well in the law. At hindi ipipilit yung gusto namin. Ang lahat ng bagay ay mayroong panahon. We can hear our voice, we can hear our grievances, we can hear our injustices, pero sa tamang lugar. Panginoon, pagpalain po ninyo at tulungan, lalong-lalo na ang aming White Army in uniform, ang aming mga doctors and nurses that are fighting for this pandemic, Panginoon, na still, ang sabi, still keep on rising. Panginoon, hindi namin to hawak. We are just in the defensive mode. Bakit po ang kalaban namin hindi kayang pigilan ng aming human defense? Kayo na aming Diyos ang aasahan namin will fight for us. Lord, ang mga doctors na nahawaan, i-heal ho ninyo ang mga may sakit. I-touch ninyo ang kanilang pangangatawan. Right now, I'm thinking of our loved ones na doctors, Victor Tikach, who is still working in the hospital and still doing well. Salamat po. Dr. Ellen Grace Balinas, that's still serving. Lord, your continual protection and help po sa kanila, inyong igawad. Yung mga doctors and nurses namin who were infected, and nandyan din sa life struggles right now. Oh God, visit them. Encourage them. Marami po yung mga naka-quarantine sa bahay lang dahil ayaw magpa-hospital, dahil the same din ang treatment sa hospital. Wala ding mag-aasikaso. Lord, tulungan ninyo mga alternative medicines na kanilang ginagawa. Dalangin ko right now ang aking kapatid, si Jonah Smith, si Jonah Ganancial Smith, ng kanyang kalusugan, i-recover ho ninyo. Oftentimes, ang pinakatumitira sa mga may sakit, yung kanilang stress, yung kanilang hopelessness, being in bed. Mas grabe, Panginoon, yung mga nakatube. Oh God, have mercy on them. Have mercy on us. Heal our land. Heal the sick. Heal the earth. Kiniklaim ko po na ito yung gagawin for the sake of all of us.
na kung saan, kung may layunin ka pa sa buhay namin, na mabuhay kami, magampanan namin ang tungkulin, magampanan namin na maluwalhati ka, na ang buhay na ipinagkaloob nyo sa amin at pinahiram nyo sa amin ay magagamit namin for your honor, for your glory, and for you, that you will be pleased sa amin. O Diyos, inyong ibagsak sa aming mga tahanan ang inyong pagpapala, proteksyon, favor sa araw na ito. Sa lugar ng Little Baguio, sa lugar ng buong Concepcion, sa lugar ng buong Tarlac, sa lugar ng bansang Pilipinas. So kaya ang dalangin in Jesus' name, Amen and Amen.